Agad na naglabas ng isang mariing babala ang pamahalaan ng Estados Unidos na naguutos sa lahat ng mga mamamayan nito na lisanin ang bansang Iran sa lalong madaling panahon, isang hakbang na nagpapahiwatig ng napipintong pagsiklab ng mas malawak na gulo sa gitnang silangan. Walang pasubali at walang pag-aalinlangan. Ang direktibang ito ay kasunod ng matapang na pahayag mula sa Washington na handa silang magpakawala ng isang mapaminsalang dagok laban sa Republika ng Islam kung hindi nito babaguhin ang kasalukuyang direksyon ng kanilang polisiyang nuklear at rehiyonal. Ang utos na ito ay hindi lamang isang simpleng abiso sa paglalakbay kundi isang senyales na ang pinto para sa diplomasya ay mabilis na nagsasara at ang opsyon para sa solusyong militar ay inilalatag na sa mesa ng mga makapangyarihan. Ang sitwasyon ay mabilis na lumala matapos ang serye ng mga babala mula sa Embahada ng Estados Unidos sa Tehran na bagamat formal na sarado at gumagana lamang sa pamamagitan ng representasyon ng Switzerland, ay naglabas ng detalyadong plano para sa paglikas. Ang utos ay malinaw, huwag umasa sa tulong ng gobyerno ng Amerika kapag nagsimula na ang gulo. Sa halip, ang mga Amerikanong nasa Iran ay pinapayuluhang tumakas sa pamamagitan ng mga hangganan patungo sa Armenia o Turkey kung sakaling maputol ang lahat ng komersyal na flight. Ipinapakita nito ang tindi ng panganib lalo na ang mataas na posibilidad ng pag-aresto o paggamit sa mga sibilyan bilang bargaining chip ng rehimen sa Tehran. Ang mga hindi makakaalis ay inutusang maghanap ng ligtas na masisilungan, mag-imbak ng pagkain, tubig at gamot, at iwasan ang anumang pampublikong pagtitipon na maaaring maging mitya ng karahasan. Sa likod ng babalang ito ay ang paggalaw ng isang dambuhalang puwersang pandagat. Ang USS Abraham Lincoln kasama ang buong grupo ng mga barkong pandigma nito ay iniulat na patungo sa karagatan malapit sa Iran. Ito ay hindi lamang pagpapakita ng puwersa kundi isang direktang paghahanda para sa anumang utos mula sa Pangulo ng Estados Unidos. Ang mensahe ng Washington ay simple ngunit mabigat. Pumirma sa isang bagong kasunduang nuklear o harapin ang isang pag-atake na higit na mas malubha kaysa sa anumang nasaksihan noong nakaraang mga taon. Ang banta ng Estados Unidos ay nakatuon sa mga pasilidad nuklear ng Iran at sa kakayahan ng rehimen na maglunsad ng mga operasyon, lalo na kung magpapatuloy ang marahas na pagtugon ng Tehran sa mga internal na protesta ng kanilang mga mamamayan. Ang diplomatikong laro ay naging masalimuot nang ang mga naunang plano para sa negosasyon ay biglang nagbago. Ang orihinal na kasunduan na magpulong sa Istanbul, Turkey kasama ang mga tagapagmasid mula sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan ay binasura ng Iran. Sa halip, iginiit ng Tehran na ilipat ang pag-uusap sa Muscat, Oman at limitahan ito sa isang bilateral na diskusyon na nakatuon lamang sa programang nuklear. Ang pagbabagong ito ay muntik nang maging sanhi ng tuluyang pagbagsak ng usapan, ngunit dahil sa pakiusap ng 9 na bansa sa rehiyon na natatakot sa epekto ng digmaan, nanatiling bukas ang linya ng komunikasyon. Gayunpaman, nilinaw ng pamunuan ng Estados Unidos na bagamat diplomasya ang unang opsyon, ang pasensya ng Washington ay may hangganan at ang hukbong sandatahan nito ay nananatiling handa sa anumang oras. Ang paninindigan ay malinaw, ang kawalan ng kakayahang nuklear ng Iran ay hindi maaaring ikompromiso at ang oras para sa paikot-ikot na negosasyon ay tapos na. Habang ang tensyon ay bumabalot sa gitnang silangan, isang panibagong diplomatikong sigwa ang yumanig sa relasyon sa pagitan ng Washington at Moscow. Sa isang hakbang na inilarawan bilang pagbuhos ng malamig na tubig sa pag-asa ng Kremlin, formal na tinanggihan ng Estados Unidos ang alok ni Pangulong Vladimir Putin na palawigin ang kasunduan sa pagkontrol ng armas nuklear. Ang desisyong ito ay nagmarka ng pagtatapos ng isang panahon kung saan ang estratehikong katatagan ay nakasalalay sa mga lumang tratado mula pa noong panahon ng Cold War. Ang pagtanggi ng Amerika na lagdaan ang extension ng New START Treaty ay nagpapadala ng mensahe na ang lumang balangkas ng seguridad ay hindi na angkop sa makabagong panahon. Ayon sa pananaw ng Washington, ang kasunduang New START na nilagdaan noong 2010 ay isang depektibong kasunduan na hindi na sumasalamin sa kasalukuyang realidad ng kapangyarihang militar. Sa halip na tanggapin ang limitasyon na 1,550 mga warhead at 700 sistema ng paglunsad, nais ng Estados Unidos na bumuo ng isang bago at mas modernong kasunduan.
Ang argumento ay nakasandal sa paniniwalang ang simpleng pagpapahaba ng lumang tratado ay maglilimita lamang sa kakayahan ng Amerika na tapatan ang lumalaking banta mula hindi lamang sa Russia kundi pati na rin sa China. Ito ay isang estratehikong sugal. Sa pamamagitan ng pagbasura sa lumang kasunduan, pinipilit ng Washington ang Moscow at Beijing na umupo sa mesa para sa isang mas komprehensibong usapan o harapin ang isang bagong karera sa armas na walang sinusunod na limitasyon. Ang tugon mula sa Moscow ay nagpapahiwatig ng malalim na pagkabahala. Ang panawagan ni Putin na panatilihin ang status quo sa loob ng isang taon ay nakita bilang pag-amin na ang Russia ay hindi handa para sa isang panibagong yugto ng magastos na kompetisyon sa armas nuklear. Gayunpaman, binigyang diin ng panig ng Amerika na ang Russia mismo ang lumabag sa diwa ng kasunduan noong ipatigil nito ang mga inspeksyon sa kanilang mga pasilidad noong taong 2023. Sa mata ng Washington, walang saysay ang isang kasunduan kung walang mekanismo para matiyak ang pagsunod dito. Ang pagguho ng New START ay nagiiwan sa mundo sa isang mapanganib na kalagayan kung saan ang dalawang pinakamalaking kapangyarihang nuklear ay walang formal na mekanismo ng pagpigil sa isa't isa, isang sitwasyon na maaaring magpabilis sa pagdevelop ng mas moderno at mapaminsalang mga sandata. Sa kabilang panig ng mundo, sa rehiyon ng Caribbean, isang kakaibang uri ng pressure ang inilalapat ng Estados Unidos laban sa Cuba. Habang ang Washington ay nagpapataw ng matitinding parusa na nagpapalumpo sa ekonomiya ng isla, naglunsad naman ito ng isang malawakang programa ng tulong makatao para sa mga mamamayan nito. Ito ay isang klasikong estratehiya ng paghihiwalay sa pagitan ng mga tao at ng kanilang gobyerno. Inihayag ng kagawaran ng Estado ng Amerika ang karagdagang $6 na milyong na tulong na nagpapataas sa kabuuang $9 na milyong mula noong humagupit ang bagyong Melissa. Ang tulong na ito na kinabibilangan ng pagkain at gamot ay idinadaan sa simbahang Katoliko upang matiyak na hindi ito mapupunta sa kamay ng pamahalaang komunista. Ang estratehiyang ito ay naglalagay sa rehimen sa Havana sa isang mahirap na posisyon. Sa isang banda, kailangan nila ang tulong dahil sa matinding kakulangan ng mga pangunahing bilihin at ang halos permanenteng pagkawala ng kuryente sa maraming probinsya. Sa kabilang banda, ang pagtanggap sa tulong habang ang Estados Unidos ay aktibong hinaharang ang supply ng langis ay nagpapakita ng kanilang kawalan ng kakayahang itaguyod ang sariling bansa. Mariing tinawag ng mga opisyal ng Cuba ang hakbang na ito bilang hipokrisya, ngunit ang realidad sa kalsada ay hindi nila maitatanggi. Ang mga tindahan ng gobyerno ay walang laman at ang sistema ng kuryente ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang paninisi ng Washington sa gobyerno ng Cuba ay direkta. Ayon sa kanila, ang krisis ay hindi dulot ng bagyo o ng parusa, kundi ng maling pamamahala ng sistemang komunista. Ang sitwasyon sa Cuba ay lalong naging komplikado dahil sa pagkakadawit ng bansang Mexico. Matapos ang matagumpay na operasyon ng Estados Unidos na nagresulta sa pagkakadakip sa pinuno ng Venezuela na si Nicolas Maduro, naputol ang pangunahing linya ng langis na bumubuhay sa Cuba. Ito ay nagtulak sa Mexico na punan ang kakulangan, ngunit agad itong sinalubong ng banta mula sa Washington. Nagbabala ang Pangulo ng Amerika na ang anumang bansa na magsusuplay ng langis sa Cuba ay papatawan ng mabibigat na taripa at parusa. Ito ay naglagay kay Pangulong Claudia Sheinbaum ng Mexico sa isang diplomatikong bitag. Bilang lider ng isang bansang may malalim na makasaysayang ugnayan sa Cuba at nasa ilalim ng presyur mula sa kanyang sariling partido na huwag pabayaan ang Havana, kailangan niyang maghanap ng paraan upang makatulong nang hindi isinasakripisyo ang ekonomiya ng Mexico. Ang mga ulat ay nagsasabing ang mga opisyal ng Mexico ay lihim na nakikipagnegosasyon sa kanilang mga counterpart sa Amerika upang linawin ang saklaw ng mga banta ng taripa. Sinusubukan nilang alamin kung mayroong paraan upang maipadala ang kinakailangang langis sa ilalim ng kategorya ng tulong makatao upang maiwasan ang paghihiganti ng Washington. Ang krisis na ito ay nagpapakita kung paano ginagamit ng Estados Unidos ang kapangyarihang pang-ekonomiya nito upang ipatupad ang kanyang mga layuning pampulitika sa rehiyon. Ang banta ng pagbagsak ng Cuba ay totoo, ayon mismo sa babala ng Kalihim General ng United Nations, at ang kawalan ng langis ay maaaring magdulot ng isang sakunang makatao na makakaapekto sa mga ospital at produksyon ng pagkain. Sa kasalukuyan,
Ang Mexico ay nag-iisip na magpadala ng isang barko na puno ng gasolina at mga pangunahing pangangailangan, ngunit ang bawat hakbang ay maingat na tinatantiya upang hindi magdulot ng isang digmaang pangkalakalan sa kanilang hilagang kapitbahay. Samantala sa Asya, ang estratehikong pagpoposisyon ng Estados Unidos ay lalong tumitibay sa pamamagitan ng lantarang pakikialam sa politika ng bansang Hapon. Sa isang hakbang na bihirang gawin ng isang nakaupong Pangulo ng Amerika, hayagang inendorso ng Washington si punong ministro Sanae Takaichi bago pa man ang gaganaping pangkalahatang halalan. Ang suportang ito ay ibinigay 2 araw lamang bago ang botohan na nagpapahiwatig ng pagnanais ng Amerika na masigurado na ang Tokyo ay mananatiling hawak ng isang lider na may matibay na paninindigan sa seguridad at handang sumuporta sa mga interes ng kanluran sa Pasipiko. Si Takaichi, nakilala sa kanyang konserbatibong pananaw at matapang na postura laban sa Tsina, ay inilarawan ng Washington bilang isang lider na tunay na nagmamahal sa kanyang bansa at karapat-dapat sa isang malaking tagumpay. Ang alyansang ito ay higit pa sa retorika, nakabatay ito sa isang malalim na pagtutulungan sa ekonomiya at militar. Nauna nang nagkasundo ang 2 bansa na ibaba ang taripa sa mga produktong Hapon kapalit ng mga pangako ng pamumuhunan sa Amerika. Ngunit ang mas mahalagang aspeto ay ang seguridad. Ang mariing paninindigan ni Takaichi na ang Hapon ay maaaring makialam sa militar kung sakaling gumamit ng dahas ang China laban sa Taiwan ay umaayon sa estratehiya ng Estados Unidos na palibutan at pigilan ang impluensya ng Beijing. Ang inaasahang panalo ni Takaichi at ng kanyang partido, ang Liberal Democratic Party, ay magbibigay daan sa pagbabago ng konstitusyon ng Hapon at pagpapalakas ng kanilang hukbong sandatahan, isang bagay na matagal nang hinihimok ng Washington. Ang tagumpay ng koalisyon ni Takaichi ay tinitingnan bilang isang senyales ng pagbabago sa lipunan ng Hapon. Sa kabila ng pagiging isang bansa na may tumatandang populasyon, nakuha niya ang suporta ng mga kabataan na naghahanap ng mas malakas na pamumuno sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at seguridad. Ang inaasahang supermajority sa parlamento ay magbibigay sa kanya ng mandato na isulong ang mga agresibong pulisiya sa pananalapi at depensa. Gayunpaman, may mga agam-agam sa merkado tungkol sa epekto ng kanyang mga plano sa pagbabawas ng buwis at paggasto sa dambuhalang utang ng bansa. Ngunit para sa Estados Unidos, ang pagkakaroon ng isang matatag at handang makipaglaban na kaalyado sa Tokyo ay mas mahalaga kaysa sa anumang panandaliang epekto sa ekonomiya. Sa kabuuan ng mga pangyayaring ito, makikita ang isang malinaw na pattern. Ang Estados Unidos ay muling iginigiit ang kanyang dominasyon sa pamamagitan ng kombinasyon ng banta ng militar, panggigipit sa ekonomiya, at pagpapalakas ng mga alyansa. Mula sa Tehran hanggang Moscow at mula Havana hanggang Tokyo, ang mensahe ay iisa. Ang lumang kaayusan ay binabago at ang mga bansang hindi sasunod sa bagong patakaran ay haharap sa matitinding konsekwensya. Ang mundo ay pumapasok sa isang panahon ng mas mataas na panganib, kung saan ang bawat maling kalkulasyon ay maaaring magdulot ng malawakang tunggalian. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagsusuri. Sa susunod na bahagi, ating tatalakayin ang mga makabagong teknolohiya sa digmaan, ang sitwasyon sa Taiwan, at ang bagong larangan ng tunggalian sa kalawakan na magdidikta sa kinabukasan ng sangkatauhan. Sa gitna ng umiigting na tensyon sa pagitan ng mga dambuhalang kapangyarihan, ang larangan ng digmaan ay mabilis na lumilipat mula sa tradisyonal na pagpapakita ng lakas patungo sa isang mas sopistikado at nakamamatay na anyo ng teknolohiya. Hindi na lamang ito tungkol sa dami ng sundalo o laki ng mga barko. Ang labanan ngayon ay nasusukat sa bilis, impormasyon at kakayahang maglunsad ng mga pag-atake sa murang halaga ngunit may matinding epekto. Ito ang realidad na nagtulak sa Estados Unidos at Taiwan na magsagawa ng isang makasaysayang pagsubok na maaaring bumago sa balanse ng kapangyarihan sa Strait ng Taiwan. Ang matagumpay na testing ng isang jet-powered attack drone ay hindi lamang isang simpleng eksperimento, kundi isang direktang sagot sa doktrinang militar ng China na umaasa sa dami ng kanilang kagamitan. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng kumpanyang pandepensa ng Amerika na Kratos at ng hukbong sandatahan ng Taiwan ay nagresulta sa pagbuo ng isang uri ng sandata na idinisenyo para sa asymmetric warfare.
Sa Oklahoma, kung saan isinagawa ang mga pagsubok, napatunayan ng mga inhinyero na ang bagong sistemang ito ay kayang magdala ng mga kagamitang gawa mismo sa Taiwan. Ang konsepto ay simple ngunit mapanganib para sa sinumang mananakop. Lumikha ng libu-libong mura, mabilis at matalinong drone na kayang lunurin ang depensa ng kalaban. Tinatawag itong low-cost attrition warfare. Sa halip na tumaya sa kakaunting bilang ng mamahaling eroplano na madaling puntiryahin, ang estratehiya ay ang pagbaha sa himpapawid ng mga makinang walang tao na handang magsakripisyo upang wasakin ang mga target na may mataas na halaga tulad ng mga barkong pandigma at radar system. Ang pagbuo sa mga drone na ito, nakahawig ng mga maliliit na cruise missile, ay naglalayong kontrahin ang bentahe ng China sa bilang. Habang ang Beijing ay nagpapalakas ng kanilang hukbong dagat at nagpapadala ng dumaraming bilang ng mga eroplano sa paligid ng isla na tumaas ng 23% noong nakaraang taon, ang Taipei at Washington ay tumutugon sa pamamagitan ng paglikha ng isang porcupine strategy o estratehiyang porkupino. Ang layunin ay gawing napakamahal at napakahirap ng anumang tangkang pagsalakay na hindi na ito magiging praktikal para sa Beijing. Ang tagumpay ng proyektong ito ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na integrasyon ng teknolohiyang Amerikano at Taiwanese na nagpapabilis sa proseso ng paggawa ng armas mula sa ilang taon patungo sa ilang buwan na lamang. Ito ay isang karera laban sa oras. At ang mensahe ng alyansang ito ay malinaw. Ang hinaharap ng depensa ng Taiwan ay wala sa mga higanting tangke, kundi sa mga kuyog ng matatalinong makina sa himpapawid. Subalit ang tunay na revolusyon sa pakikidigma ay hindi lamang nangyayari sa atmosfera ng mundo kundi sa mas mataas na dako sa kalawakan. Kung ang unang kalahati ng dekada ay minarkahan ng pagsabog ng artificial intelligence, ang taong 2026 ay itinuturing na simula ng bagong panahon ng dominasyon sa Low Earth Orbit o LEO. Ang kalawakan na dati ay itinuturing na isang neutral na lugar para sa siyensya at eksplorasyon ay ganap nang naging isang warfighting domain. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang pinapagana ng mga pamahalaan kundi ng mga pribadong kumpanya na ngayon ay may hawak sa susi ng pandaigdigang seguridad. Ang napipintong pagpasok ng SpaceX sa stock market na may inaasahang halaga na $1.2 trilyong ay hindi lamang isang balitang pang-ekonomiya. Ito ay senyales na ang ekonomiya ng kalawakan ay naging sentro na ng geopolitika. Ang mga infrastruktura sa kalawakan ay hindi nahiwalay sa operasyong militar. Ang mga kumpanya tulad ng Starlink, Black Sky at Planet Labs na orihinal na itinatag para sa mga layuning komersyal tulad ng internet at logistics ay naging mga haligi na ngayon ng modernong pakikidigma. Ang karanasan sa digmaan sa Ukraine ay nagbigay ng isang malinaw na aral sa buong mundo. Ang sinumang kumokontrol sa data at komunikasyon mula sa kalawakan ay siyang may hawak ng kalamangan sa lupa. Ang Starlink ay naging gulugod ng komunikasyon ng mga sundalo sa harap ng matinding jamming, habang ang Black Sky ay nagbibigay ng real-time intelligence gamit ang AI upang matukoy ang galaw ng kaaway bago pa man sila makapagpaputok. Sa bagong realidad na ito, ang hangganan sa pagitan ng sibilyan at militar na satelit ay tuluyan ng nabura. Ang Estados Unidos ay mabilis na umaangkop sa pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagyakap sa pribadong sektor bilang bahagi ng kanilang national security structure. Hindi na sila umaasa lamang sa mga tradisyonal at mababagal na kontratista ng gobyerno. Sa halip, kinukuha nila ang serbisyo ng mga maliliksi at makabagong kumpanya tulad ng Rocket Lab na nakakuha ng kontrata na nagkakahalaga ng mahigit $800 milyong upang magtayo ng mga satellite na susubaybay sa mga missile. Ito ay isang estratehikong hakbang na naglalayong lampasan ng burokrasya at mapabilis ang paglalagay ng mga eyes in the sky. Ang modelong ito ng civil-military fusion sa kanluran ay nagbibigay ng malaking hamon sa China. Bagamat ang Beijing ay may sariling ambisyosong programa sa kalawakan, ang kanilang modelo na nakadepende sa mga kumpanyang pag-aari ng estado ay maaaring mahirapang makipagsabayan sa bilis at inobasyon ng pribadong sektor ng Amerika. Sa pagsapit ng 2026, ang kalikasan ng kapangyarihan ay nagbago na. Ang kontrol sa low Earth orbit ay hindi na isang metapora kundi isang pisikal na pangangailangan para sa seguridad.
Ang digmaan sa hinaharap ay hindi lamang mapagpapasyahan ng kung sino ang may mas malakas na bomba, kundi kung sino ang may kakayahang bulagin ang kalaban, putulin ang kanilang komunikasyon, at wasakin ang kanilang mga mata sa langit. Ang ekonomiya ng Leo ay naging ang pinakamataas na anyo ng hard power sa bagong kaayusang pandaigdig. Ang bansa na mangingibabaw sa larangang ito ang siyang magtatakda ng mga patakaran sa susunod na siglo, habang ang mga mahuhuli ay mananatiling bulag at bingi sa gitna ng labanan. Gayunpaman, sa kabila ng mga pagsulong sa teknolohiya at estratehiya, ang pinakamalaking banta sa seguridad ng isang bansa ay minsan ay nagmumula sa loob mismo ng kanilang mga institusyon. Ito ang mapait na katotohanang kinakaharap ngayon ng Taiwan. Habang ang banta ng pagsalakay ay lalong nagiging totoo at ang mga kaalyado nito ay nagpupursige na palakasin ang kanilang kakayahan, ang politika sa loob ng Taipei ay nasa isang mapanganib na pagkakahati. Ang plano ni Pangulong Lai Ching-te na itaas ang budget ng depensa sa halagang 40 bilyong dolyar ay paulit-ulit na hinarang sa lehislatura na nagdulot ng isang political deadlock na ikinababahala ng mga tagamasid sa Washington at Tokyo. Ang panukalang ito, na naglalayong itaas ang gastusin sa depensa sa mahigit 3% ng Gross Domestic Product o GDP, ay kritikal upang matustusan ang pagbili ng mga makabagong armas at mapondohan ang mga proyektong tulad ng drone program. Subalit ang oposisyon na binubuo ng mga partidong KMT at TPP na siyang may kontrol sa parlamento ay ilang beses nang ibinasura ang budget mula pa noong Disyembre. Bagamat sinasabi ng oposisyon na suportado nila ang pagpapalakas ng depensa, iginigiit nila ang mas mataas na antas ng transparency at pagbabago sa alokasyon ng pondo, lalo na sa harap ng mga naantalang paghahatid ng mga kagamitan mula sa Amerika tulad ng 66 na F-16V fighter jets. Ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng administrasyon at oposisyon ay lumikha ng isang paralisadong gobyerno sa oras na kailangan nila ng pagkakaisa. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pagkadismaya sa panig ng Estados Unidos. Ang mga opisyal sa Washington ay naglabas ng mga babala na ang patuloy na pagkaantala at pagbawas sa budget ay maaaring magpahina sa kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili. Ang lohika ay simple. Hindi maaaring asahan ng Taiwan na tutulong ang ibang bansa kung sila mismo ay hindi magkasundo sa pagpopondo ng sarili nilang kaligtasan. Ang bawat araw na lumilipas na walang naaprubahang budget ay isang araw na nawawala sa paghahanda laban sa isang kalaban na walang humpay sa pagpapalakas. Ang pagkakahating ito ay nagbibigay ng oportunidad sa Beijing na lalong paigtingin ang kanilang gray zone warfare at psychological operations upang lalong hatiin ang lipunan ng Taiwan. Sa huli, ang seguridad ng rehiyon ay nakasalalay sa isang masalimuot na balanse. Sa isang banda, nariyan ang nakamamanghang pag-unlad ng teknolohiya, mga drone na pinapatakbo ng jet engines, mga satellite na kayang makita ang lahat, at mga alyansang militar na mabilis na umaangkop sa bagong panahon. Sa kabilang banda, nariyan ang lumang multo ng politika, ang burokrasya, ang partisan na tunggalian, at ang pag-aalangan na gumawa ng mahihirap na desisyon. Ang hamon para sa mga bansang nasa gitna ng tunggalian ng mga higante tulad ng Taiwan at maging ng Pilipinas ay kung paano pagsasamahin ang kanilang limitadong yaman at pampulitikang kalooban upang harapin ang isang mundong mabilis na nagbabago. Ang mga kaganapang ito mula sa banta ng nukleyar sa gitnang silangan, ang krisis sa enerhiya sa Caribbean hanggang sa karera sa kalawakan at ang politika sa Asya ay magkakaugnay na bahagi ng isang malaking larawan. Tayo ay nasa isang panahon ng transisyon kung saan ang mga lumang patakaran ay hindi na gumagana at ang mga bago ay isinusulat pa lamang sa pamamagitan ng lakas at impluwensya. Ang tanong na naiiwan para sa bawat bansa ay hindi lamang kung handa ba silang makipaglaban, kundi kung handa ba silang magbago at makiayon sa isang bagong kaayusang pandaigdig na walang puwang para sa kahinaan at pag-aalinlangan. Ang hinaharap ay hindi naghihintay at sa laro ng geopolitika ang mga hindi handa ay tiyak na maiiwan sa laylayan ng kasaysayan.